Once again, good morning. May buntag mga anak sa Ginoo. Why do Christians submit to the governing authorities? So nga naman nga kita nga mga Kristohanon, magpailalo man ta o manugyan man ta ngadto sa ato ang panggobyerno. Ang ato ang text, makita na to in the book of Romans 13, 1-5. O ang pulong sa Diyos nagkanayon. Okay. Palihog na lang ko, hindi na po mo. Ayun. Ingin niya, everyone must submit to the governing authorities, for all authority comes from God, and those in positions of authority have been placed there by God. So anyone who rebels against authority is rebelling against God has instituted, and that they will be punished. For the authorities do not strike fear in people who are doing right, but in those who are doing wrong. Would you like to live without fear of the authorities? Do what is right, and they will honor you. The authorities are God's servant, sent for your good. But if you are doing wrong, of course, you should be afraid. For they have the power to punish you. They are God's servants sent for the very purpose of punishing those who do what is wrong. So you must submit to them, not only to avoid punishment, but also to keep clear conscience. Sa gakahitabo sa ato ang nasod karon mga igsoon, obi man ginato mailalis nga murag gubot man gyud ang kahimtang sa ato ang nasod sa Pilipinas karon. Ingon nga mga sumulunod ni Kristo, unsa man ginato pag-react and what should be our response sa kakahitabo karon? Unsa man ginato pag-atubang o unsa man ginatong response o rightful response sa mga issue o kakahitabo sa atong panggobyerno karon? Tungod kay kung mo-react kita o mo-response kita sama sa kadaghanan out of anger, kung ato ang response sa kakahitabo karon, pinasikat sa kasuko, pinasikat sa kalagot, pinasikat sa pagmahay, pinasikat sa pagbati nga moratag na scam, pinasikat sa pagpanunglo o panghimarao. Then unsa may kalainan? Unsa may kalainan nato ngadto sa mga tawo wa makaila kang Kristo mga igsoon? Sa diyang si Apostle Paul, iyahang gi-prescribe o iyahang gisugo ang iyahang mga recipient nga muhimo aning moong mga butanga before niya nga gi-command ang tanan nga mga living souls sa pinataniana to submit to the governing authorities. Ani nga period mga igsoon, he was addressing sa government sa Roma nga ilahang ginapakita ang ilahang military prowess. Pinaagi sa inhumane, pinaagi sa kanabitang military forces o pag-dehumanize to those individual or grupo who stand against them. Nga kung batukanin mo sila, pakaulawan yun kanila. Nga kung batukanin mo ang panggobyerno sa Romano, you will be humiliated, you will be punished, and worse, death, mga igsuon ang pwedeng ipahamtang nimo. So aron mahatagan tagamay mga hulagway unsa ka brute o unsa ka brutal, unsa ka kanabitaw bangis, unsa ka grabe o kangilan kining panggobyerno sa ancient nga Rome. During sa time nga naa sila sa supremacy, dalon ko kamo sa gamay nga historical account during sa time po ni Spartacus. Kailan pa mo Spartacus? No? Si Spartacus, wala siya ang servant na nag-cause of state of heaven, kanabitaw sulugon siya, pero nag-rebuild din, nagbatok sa panggobyerno sa Roma during that day. And then, daghang mga servant kaya pong naingganyo. So, mga pila po sila kalibo. Apan, ang makasusubo lang, ang ilahang revolt, ang ilang pagbatok sa Roma, it ended sa usa ka dili maayong outcome. It ended sa dili maayong resulta mga igsoon. Sa dihang si Spartacus na napildi na, o kaniyang libuan ka mga slave soldiers,
nga nakatakas during these days, siyempre nadakpan sila. Napili sila and then showcase the military prowess of Roman, led by former senator and now a general of his own armies na mao si Cassius. So napili naman sila. So aron ipakita kung unsa ka gamhanan, unsa ka powerful ang Roma, ilalom sa pagdumala ni General Cassius. Og aron nga ipakita sa mga tao nga kung ilaha pa ning usbon, mao gihapon yang ilahang dangatan mga igsoon. Si Cassius naghimo siya usa ka ngil-an, usa ka kanang horrific nga acts o pagpabot sa mensahe ngadto sa mga tao nga kung inyong batukan ang Roma, mao ni ang inyong dangatan mga igsoon. Kabalo ba mo sa gibuhat ni Cassius o ni General Cassius? He crucified 16,000 slaves. Naglansang siya og 6,000 ka mga slaves along the side sa gitawag nga to Appian Road. O ang estimated nila nga distance ana is around 200 kilometers. O kilometers. So ang mga dere siguro og ilikan ana siguro kalayo. So huna-hunaon nimo kana nga highway taod-taod mga around siguro sa mga 10 meters na gilansang. So literally a highway of death. Pagpakita sa power sa Roma nga kung inyo silang matukan, mao ni ang inyong dangatan. O ang ilahang ginabuhat, ilansang nila dito tong mga sulugoon, and then biyaan nila dito hangtod mamatay, hangtod madugta, hangtod mabukog. Ingana ka worse, ingana ka pangis ang Roman Empire during sa ilahang supremacy mga igsoon. O kinipot nga panggoberno mo po niyang nag-crucified kang Christ. Sila ang gamhana, pangagamhanan nga naglansang kang Kristo o naghimo og public spectacle sa mga believers by feeding them to the bees at gladiator arena. Kanipot sila ang ginahimo nilang entertainment pa ang mga Kristohanon. During their days, ang ilang ginabuhat, ilang ginapaaway sa mga bangis nga mananap. Siyempre, piltig yun ang Kristohanon. So, ihimo lang silang kalingawan. Kanipot ka pang gobyerno, ang grabing nagsilot o nag-persecute sa mga Kristohanon. O kanipot ka pang gobyerno, ang nagpugot sa ulo ni Pablo because of his faith. Yet, si Pablo ang nag-ingon, we must submit to the government. Sa gihapon ang nag-ingon nga, manugyan ta ngadto sa ato ang pagagamhanan. Una si Pablo, may sugo kanato nga manugyan ta ngadto sa atong panggobyerno. In chapter 12, una iyahang gihangyo ang tanan nga mga magtutuo diha sa kaluoy sa Ginoo to offer our bodies as a living sacrifice, holy and acceptable to God. Nga mo ang ato ang reasonable nga worship mga igsoon. Ingon niya, by not conforming to the things of this world. Pabaguho nato ang atong hunahuna o dili ta mo konporma sa standard aning kalibutan. And then, state dahil ni Pablo ang mga butang na wala ni conform o wala ni pahauyon sa standard sa kalibutan. O sa katapusan ng verse, he stated, nga wala na kinahanglan na interpretation, ingon niya in verse 21 rather, do not be overcome by evil, but overcome evil with good. Ingon niya, ayaw mo padawag sa dautan, na pandawagan ninyo ang dautan, pinaagi sa maayo. Tungod kay ang pagbago sa tunghuna-una is ang pagbuhat o ang paghuna-una sa butang that is contrary to the standard of this world. Amen. Pagbuhat sa butang that conforms to the standards of God. Kung gusto ta nga mabago ang atong huna-huna, usa sa mga idea ni Pablo, then we must submit to the governing authorities. O mo ni ang mga rason nga gihatag ni Pablo, why kita nga mga Kristohanon manugyan ngadto sa atuang pangagamhanan. Unang rason, because all governing authorities nagikan gyud sa Ginoo. Amen. Walay pangagamhanan nga nag-exist apart gikan sa unsay gitugot o gialaw sa Ginoo. That's why ingon niya, for all authorities comes from God. Amen. Tanan nga pangagamhanan
Daghang klase sa authorities. Gikan sa panimalay, ngadto sa ato ang panggoberno, but Paul is referring sa government nga authorities mo nang diha lang sa mag-focus mga igsoon. Usa sa pinakalig-on nga argument nga naa gyud Dios is ang argumento sa order and design. That is the strongest argument that God exists. O kana ang argumento dayag kayo o lig-on kayo. Ang governing authorities, my friend, it posits order, and without the government, it is an anarchy. Nga kung wala ang pangagamanan, gubot yun ang dagang kabantay ba mo? In the absence of government, wala i-order mga igsoon. In the absence of government, chaos ang mahitabo. In the absence of government, anarchy. It means gubot kaysa gubot mga igsoon. Ang pagtuo nato that God exists, kung nagtuta nga naay Ginoo, to believe that o uban niya nga pagtuo mo ang pagtuo nga ang tanang pangagamhanan, all authorities comes from God for the purpose of order. Amen. Nganong naay pangagamhanan, ang purpose kahanayan, di ba tinuod? And what the Bible said, God is a God of order. Dili sa Dios sa kagubot, apan Dios siya sa kahanayan. Muna si Pablo, iyahang urge ang tanan to submit sa pangagamhanan sa authorities. Ang word nga submit, it comes from Greek word homostaso. Nga ang ihang kaulugan, it means to arrange, to subordinate, or to subject oneself. Nga imo bang ipauyon, imo bang ipailalom, imo bang ipahanay ang imong kaugalingon sa unsay angay nga kahanayan mga igsoon. It means to submit is to place ourselves in subject to the authorities. Ang pagpanugyan sa otoridad mo ng imong ipailalom ang imong kaugalingon, ilalom sa unsa man ang governing authorities nga naata mga igsoon. Amen. Thus, submission to governing authorities attests our belief of the existence of God. Ako nagtuo nga kung ang usang tao nagtuo nga naay Dios, kabahin anak nga pagtuo because ang Dios na itong kalagaran is a God of order. Kabahin anak nga pagtuo mo ang pagpanugyan sa panggoberno nga nagikan sa Dios para sa kahanayan mga igsoon. Amen. Dili ta mga tao nga hilig og gubot, dili ta mga tao nga mo cause of chaos of disorder, mga tao called by God para sa kahanayan tungod kay the God whom we serve is a God of order mga igsoon. Amen. By not submitting to the governing authorities, it seems that we deny the existence of God. O sa kabahin nga daw atong ginadeny nga daw walay Dios, kanang dili ta magpailalom sa pangagamhanan. Because believing that God exists is to submit to the governing authorities nga pinaagi niya na may order mga igsoon. So unang rason nganong manugyan ta tungod kay ang tanang pangagamhanan nagikan sa Ginoo. Ikaduha, because all people in authority are positioned by God. Ang tanang tao nga nasa panggoberno, ang Dios mo'y nagplastar nila niana. Amen. Ang Dios mo'y nagplastar, ang Dios mo'y nagpahinula nila niyanang lugar mga igsoon. That's why niya silang tanan position of authority have been placed there by God. Sa uban nga version, it means to appoint. O sila, ang Diyos mo'y nagpili nila pagbutang anang lugar o anak nga posisyon mga igsoon. To appoint means to arrange or to set in order. O kini nagpadala o naghatag na ito panghuna-huna of appointing or ordaining someone para sa usa ka specific possession or task sumala sa pagbulutan sa Ginoo. Mo na nga kung kinsa mang naa sa posisyon, pagbulutan yun na sa Ginoo. Amen. And I want you to understand that. Kabubuton sa Ginoo, kung kinsa man ang nasa posisyon, all person in authorities as are positioned there by God according to His sovereign nga pagbulutan. Pinaagi man siguro kana sa ato ang butar, pinaagi man siguro na sa appointment or succession, ang kamatuoran mao kini
nga kabubuton sa Dios kung kinsa man ang nabutang sa maong pangatungdanan mga igsoon. Amen. That it was God who positioned them, and God never made a mistakes. Usahay ang una-una na to, panahon kang digong, moingon ang mga tao na sipyat man siguro ang Ginoo, kaya gibutang sa posisyon murag mamamatay tao. Karon ingon na po ng mga tao, nasipyat man siguro ang Ginoo, kaya gibutang sa posisyon medyo di man maayo pangutok, di ba? You know, my friend, ang Ginoo wa gyud masipyat sa kung kinsang iyang gibutang sa posisyon. Amen. Ang Dios wa gyud masipyat because sa tanan niyang pagbulutan sakto gyud siya. It was our sole duty to honor whom God appointed. Ang atong trabaho motong tahuron, respetaran, pasidunggan kinsa man tong gipili sa Ginoo. Amen. Lain dapat ang mga Pinoy kay kung ang atong mayor dili mo ni daog, ang atong pagbati, di ko manugyan, di ko ganahan ng mayura na kay di na mo akong gipili. Yes, maybe dili ka nagpili, pero ang Dios ko'y nagpili. Trabaho nato ang pagpanugyan sa authority. Trabaho nato ang pag-honor sa kung kinsa man ang taong gibutang sa Ginoo sa maong posisyon mga igsoon. Ikatulong nga reason, because rebellion against authorities is rebellion against God. Ang pagbatok sa kaning pangagamhanan o sa autoridad o sa governing authorities is pagbatok sa Ginoo mga igsoon. Iyang ingon, so anyone who rebels against authority is rebelling against what God has instituted, and they will be punished mga igsoon. Ang pagbatok o ang pagrebili, it means pagbaton o take stand against the existing authority. Kanamit ang mupakita ka grabing pagsupak ba? Mupakita kag imuhang pagbarog, pagpakita, pagbatok sa unsa man ang authority nga existing mga igsoon. Sa atong panahon karon, ang mga tao makapakita o pagbatok sa ato ang current government pinagi sa pag-post og mga sarcastic, mga bastos, mga pangdaot, mga pang-insulto nga mga pulong sa social media. Di ba? Makakita mo na. Kini nga pang-gobyerno, bangag, kini nga pang-gobyerno sa mga adik, kini nga gobyerno sa mga korap, kini nga gobyerno, it is a form of mockery and insult. O ang tao nga nagabuhat ana is showing a direct affront mga igsoon sa gobyerno nga ang Dios mo nag-institute. And the Bible said, rebelling against the government is rebelling against God mga igsoon. Amen. Napabata diha. Understand me. Naman siguro tayo substantial nga complaint batok sa atong present nga authorities. Maybe valid po siguro ang atong reklamo. Maybe napod siguro saktong ebidensya ang ato ang complaint. Maybe siguro ang atong reklamo mao po'y ginareklamo sa kadaghanan kag mao po'y nakita mga igsoon. But it is not our prerogative or no responsibility to dethrone the person in the authorities. Dili nato trabaho, dili nato prerogatives, wala tay katungod mga igsoon nga ato ang i-dethrone kung kinsa man ang taong giposisyon sa Ginoo sa maong pangagamhanan. For doing such action is an act of rebellion. Amen. I hope klaro tani anak kay basin bayaw niya og mahinggan mo rally-rally ba? Labi na sa panahon nato karon. Although atong yaging simana na may pre-rally gipahigayon sa plaza ni apil ko, pero dili man to kanang rally nga ngita gubot, pre-rally man to for peace. So ni apil ko, ampo i-bless ang government karon, ampo i-bless ang mga tao. Wa man ta nag-ampo kagubot mga igsoon. Amen ba? Dili nato trabaho ang pag-dethrone sa kung kinsa man ang nasa pangatungdanan.
Tungod kay ang Dios nagposisyon ni anak nila. O ang Ginoo wa gyud masipyat sa iyang ginabuhat mga igsoon. Amen. And remember, nga ang pagbatok sa pangagamhanan is pagbatok sa Ginoo mga igsoon. I want you to understand that as Christian. Kung ang uban ubatok, pasagdi sila, basig di dahil sila Kristohanon. Ikapat na rason, because authorities are a servant of God for our good. Kay sila mga sulugon sa Ginoo para sa tuang kaayuhan mga igsoon. In verse 3 down to 4. Ang democratic nga country sama ba sa Pilipinas, ang notion nato mao kini that the government is a servant of the people and its people is its master. Di ba mo na natong nasa una-una? Nga pag demokrasya gani, ang agalon ang tao, ang sulugoon mo ang gobyerno. But I doubt kung tinuod ba yun na. Kaya kung atong lantahon, aning atong nasod sa Pilipinas, murag di magalit ta ka-demand sa government. Ang tinuod mga igsoon and understand me, nga ang panggoberno is a servant of God to do His bidding. Nga ang government, mga igsoon, mo niyang tinuod, biblically true, nga ang panggoberno is a servant of God to execute His sovereign purpose. Ang kinsa man ang nasa pangagamhanan, ang pangagamhanan itself, sulugoon ka na sa Ginoo para i-execute ang iyahang katuyuan, ang iyahang plano, mga igsoon. Ang authorities, nag-exist na sila to keep order by striking fear and punishing those nagahimo og mga salaon. Amen. Nagakos silang kahadlok atong mga nagabuhat og daotan. That's why nga si Pablo, kung di ka gustong mahadlok, din ayaw buhat og daotan. Tungod kay ang trabaho sa panggoberno, they strike fear to the heart sa mga tao nga nagabuhat og daotan. Kinsa may daghang reklamo sa government, katong daghang binuhatan nga dili mao. Amen. Ug mao na ang tinuod. Mahadlok silang anuman, daghan maginabuhat nga dili mao. Dasing ni Pablo, kung dili ka buot mahadlok, then ayaw buhat og maayo, pasidunggan pahinuon ka sa panggoberno, mga igsoon. Amen. Without existing authorities, what would you think unsay mahitabo nato? For sure, it is not good. Kung wala ang atong panggoberno, nag-exist, I doubt na ang mahitabo nato maayo. Nagsiguro ko nga ang mahitabo nato dili yun maayo, mga igsoon. Kung wala siguro ang panggoberno nato, paminaw nako, wa gid siguro i-control ang droga, wa gid siguro i-control ang kawat, wa gid siguro i-control ang rate. Ang uban mahadlok, mabuhat na naman. Masilutan man sila. Mabitan ng maghimo krimen, magtago-tago, dili dayagan. That's why mo na purpose of functions sa government, mga igsoon, to strike fear to those who are doing wrong and to honor those nagabuhat o maayo. And a good thing, mga igsoon, I want you to understand me. Usahay maghuna-huna ta, Lord, servant pagyud ka nimo ni sila. Kaya during sa time ni Duterte na mga tao maingon, ang Ginoo mogamit ba day og mamamatay tao para sa iyang katuyuan? Mogamit ba day ang Ginoo og mga daotan to carry out His purpose and His plans? Understand me, mga igsoon. Sinibok ni Sarpo, usa na ka tyrant, usa na ka bangis, usa na ka kana bitang very brutal nga king. Pero gitawag siya as a servant of God. In Jeremiah 27:6. Si King Cyrus usa gitawag sa Bible as the shepherd for the purpose of his pleasure. Gitawag si Cyrus nga magbalantay sa Ginoo para pagdala sa katuyuan o pagbuhat sa unsay gusto sa ato ang Ginoo. And Isaiah 44:28. Sinibukan ni Sarpo sa malasang gingon was a tyrant king raised by God to power. Ang Ginoo mo'y naghatag niya kagahom nganong naglambo ang Babylon during his time. O sa purpose to lead ways and punish Jerusalem for their sins. Aron nga silutan ang Jerusalem
sa ilahang pagpabadlong batok sa Ginoo. O during ani nga time, kining maong panghitabo naghatag og kalibog pa kang propeta nga Habakuk. Ngano daw kuno nga ang Dios nagamit og mas dautan nga nasod para silutan ang iyahang piniling nasod. Usa ka lalong nga pangutana, Lord, nganong gi-raise up nimo ni si Nebuchadnezzar nga wa alit nimo ilan nimo dautan gali kay ni. Imong gitugutan, gi-raise up to power aron silutan kami nga imong mga pinili nga kung sa pikas nga bahin mas buutan pa man mi kaysa kang Nebuchadnezzar. Kana nga huna-huna, it puzzles, it perplexes the mind of Habakkuk, mga igsoon. Napa ba mo diha? Amen. Kanina nagpasabot nga atong Ginoo kaya niyang mogamit og dautan, kaya niyang gamiton ang dili mga maayo sa pag-carry out sa iyahang maayong katuyuan. But He is not the cause of evil. Dili ang Dios tuburan sa dautan, pero kaya niyang i-utilize o kaya niyang gamiton ang unsa man ang dautan para i-carry out o buhaton o para sa iyang katuyuan o tumong mga igsoon. Amen. Ang good thing is that, I want you to understand me. The good thing is that the Israelite, wa gud sila kay ganahan sa nahitabo, di ba? Wa sila malipay nga gilupig sila aning Babylonian Empire, pero it resulted to repentance and turning back to God. Ang gihimo ni Nebuchadnezzar ngadto nila nagpaalimadmad nila ba nga nagkinahanglan sila Ginoo. O unsay resulta, nibalik sila sa Dios. Naghinulsol sila sa ilahang mga sala. And that is the good thing nga nahitabo ngadto nila. Tungod kay ang maayo, it doesn't always means what we want. Tungod kay ang good thing, wa man na mag-isgot sa kanunay sa unsay gusto nato, unsay giganahan nato. Pero ang mga maayo, kanang mga butanga nga nagtabang nato, nga mahimutang sakto at tubangan diha sa Ginoo. Amen. Napabango diha. And that is the good thing that happens to them. That is the very purpose of God. Nganong iyang i-allow ang tyrant the king ngay panis ang Israel for them to realize sa ilang mga kasalanan o mubalik sila sa Ginoo, duwa sila malipay sa nahitabo, pero ang nahitabo nga dili maayo, it resulted maayo ngadto nila. And unsay nahitabo, natuman ang purpose sa Ginoo, mga igsoon. Amen. Ako kabalo sa intention ni Lord sa tong present nga government karon, pero kung maminaw bitaw ko sa kanang hungihong sa mga tao, maingon sila nga Duterte ang pag-asa ng bayan. Kung wala si Duterte, wa gyud ni, mura na mag si Duterte ang nahimong Dios. There's nothing wrong with being patriot, mga igsoon. Pero ang problema, kung kitang mga Kristohanon, mas naglaom patang Duterte kaysa Ginoo. O mo rin akong problema. Amen. There is nothing wrong with being patriot. There is nothing wrong nga mahimutang mudapig sa atong nasod sa Pilipinas. There is nothing wrong with that. Pero kung ato ang paglaom, nakasintro na lamang sa tao, maybe gitugot ni sa Ginoo to remind us Christian nga atong paglaom wala sa tao na sa Ginoo. Amen. Amen. Paminawan yung mga singgit sa tao ng panahon na murag si Duterte na himo ng Dios. Na usay kita pod nga Kristohanon makisawsang po dayon ta. Dapat kabalot ta kung aha ang atuang lugar. Amen. Napaba mo diha. Mga suluguna sila sa Ginoo, pero sila manubag puhon sa Dios kung iyon sa nila paggamit ang kakahom nga gihatag sa Dios kanila. Ikalimang reason, because of conscience sake. Ingin niya, so you must submit to them, not only to avoid punishment, but also to keep a clear conscience.
Ang conscience po is an innate na discernment, a capacity given by God to all human to know right from wrong. Mo na ang conscience. Kana bitang naana nimo ba nga makabalo ka unsa ang maayo unsa ang dautan o mupili ka sa unsa ang maayo mga igsoon. Sa laktod nga pagkaistorya, ingon pa ni Pablo, kinahanglan nga manugyan ta sa paggoberno kay mo ni ang maayo o angay buhaton. It is morally right. Amen. Mo ni ang saktong buhaton manugyan sa authority mga igsoon. Amen. Jesus identified us, palihog ko doon. Jesus Christ identified His follower as salt and light aning kalibutan. Mao na kita asin o kahayag. In Matthew 5:11-16. Kansang ang ato ang citizenship is in heaven. Amen. Mga tagalangit mantagtanan. Amen. And Philippians 3:10. I'm expected to live as a good citizen aning kalibutan. We're expected nga magkinabuhitan nga maayong lumulupyo ba kung ata gipahiluna o gibutang sa Ginoo. In Romans 10:1. We are then mandated to pray for all those who are in authorities. And 2 Timothy and 1 Timothy 2:2. Itang tanan, gisugo nga itong iampo katong nasa pangagamhanan. Ang atong mga leaders, ato silang i-pray mga igsoon. There is no perfect government. Di ba tinuod? Wa gyud panggobernong wa tayo ikasaway. Wa gyud panggobernong way bikil o walay sami ang mga igsoon. There is no perfect government except sa government ni Kristo nga iyang i-establish soon aning kalibutan. Amen. Except the government of Christ soon iyang pagatukuron aning earth. While waiting ana nga adlaw, we are mandated to submit to all governing authorities regardless of our political colors and pray for our political leaders, whether we like them or not. Amen. Mo na ang Bible nagtudlo nato ngatong iampo magpailalon ta sa pangagamhanan, magpailalon ta kung kinsa man ang mudaog nga mayor, magpailalon ta kinsa man ang mudaog nga kapitan, magpailalon ta kinsa man ang mudaog nga presidente, regardless mga igsoon sa ato ang ginapabor-paboran. Kay being person, naman kay mga taong murag ganahan ta. Si Mrs. Menga, di ko mabutar ani kay kuan, kabalimbing, di ba? Di ko mabutar ani nga politician kay bakakon. Di ko mabutar ani kay sayaw-sayawan naman ka, ni daog naman. Di ko naghatag mga reason nga nung di ta gusto nila. Pero ang kamaturan mga igsoon simply as this. Regardless atong political colors, regardless ato ang political likeness, my friend, it is our duty and responsibility to pray sa atong mga political leaders, whether we like them or not. Amen. Napapabudihan. Inyo bang ginaampo si Bongbong? Let us pray for Bongbong. Kasi natong yampo, Lord, patya na si Bongbong. Kasi natong inampuan. It should not be. Kasi natong inampuan ba, pagpanonglo na, dili dapat mga igsoon. We should pray nga Ginoo mag-bless niya, hatagan sa maayang panabot to lead our country. Amen. That is our duty as Christian. Napapabudihan. Those who are in power, accountable to God for the power He gave to them, ay magkabalaka kay kana sila madubag gihapon gid na sila sa Ginoo. Kung iyon sa nila paggamit ang kagahom nga gihatag sa Dios ngadto nila. Kung ilahan ang gigamit sa pagpangura, then soon ilahan atubangon ang judgment ni Lord. Mo nang ay mo kabalaka because manubagit sila sa Ginoo kung iyon sa nila paggamit ang authority nga gibisto sa Ginoo ngadto nila. We cannot comprehend the wisdom of God, why appoint servants not of our likeness. Di ba? Usay maglibog tagsabot, no? Di ginato kaya to karon ang wisdom sa Ginoo. Lord, ganun si Bongbong man.
Lord, nganong si Trump man? Lord, nganong si Putin man? Lord, nganong kinimang mga tawhanang nasa posisyon nga kung ako'y pasultion, mas buutan pa man itong among silingan. Mas maayo pa man itong tatong nangaging pangagamahanan. Why? Daghantag mga pangutana. Amen. Bagang tinuod mga igsoon, di man ta kasabot, di man nato kaya to karon ang wisdom sa Ginoo nganong sila'y nasa posisyon. Pero makasalig ta sa Dios nga sa iyahang ginabuhat, it serves sa iyang purpose o sa iyang plano. Amen. It serves His purpose and His plan. We don't know behind sa wisdom sa Ginoo nganong sila ang naa. We don't know behind sa wisdom sa Ginoo nganong mo ni ang nagakahitabo. Pero kita na lagi nag-ingon, wa may aksidente. All things work together nga nagay reason. Di ba tinuod? Hallelujah. As Christians, ingon nga mga Kristohanon, we are to submit to the governing authorities because ang authority, it comes from God. Manugyan ta. Karon nga eleksyon, hapit namang eleksyon, Mayo, dayon lain na ba ning eleksyon sa Pilipinas kay personalan kayo ba? Daghan mga pagbatik masamaran. Pero atong hinumduman nga ang tanang pangagamahanan, it comes from God. Amen. The person in authority is positioned there by God. Kung dili mo daog ang imong kandidato, ayaw personal na. Kasi dili sa mo igibili sa Ginoo. Moingon na ito usahay nga, namayad maguna pastor, nagbuhi maguna daghan nga kwarta. But remember, mas kabalo ang Dios ay ang ginabuhat. Mas gamahanan ng Ginoo mga igsoon kaysa atong hunahuna. And then, rebellion against authority is a rebellion against God. Mao na akong challenge ninyo mga Kristohanon, ayaw gid mo kapil-apil og mga pangwilka nga nagkinahanglag pwersang pang sa ilang term na kanang pangitagubot na gid ba, no? Dili tayo nga anak mga igsoon. And then, authorities as servant of God for good and for conscience sake. Anong kinahanglan ta malugyan sa panggoberno tungod kay mo nay maayong butang pagkabuhaton. Amen. Mao na akong challenge nato mga igsuon kana bitaw ang inyohang mga pagbati nga maglagot mo og lantaw sa isyu sa pangagamhanan. May pag inyo na lang i-concentrate sa inyong negosyo. Di pa mo ma-stress. May pag inyo nang i-focus sa pagpamalandong sa mga butang maayo. Dili pa mo ma-stress. Ako nagtuo ko na sa kakahitabo ron sa Pilipinas, ang Ginoo magpakahilom. God is doing something great. Amen. Kita lang siguro ang nalisa. Kita dire perti na natong lisanga si Duterte dito, siyempre man kayo. Lingkod-lingkod raman siya. Kita dire halos magsumbakay na ta. Kabantay ba mo? Para mga igsoon, let us allow the wisdom of God to govern us. Sabi na sa itong mga issues ato ang nasod karon. Manindog ta, and let us pray.